po kapag wala po tayong knowledge, maramang po, magamat po ay meron po tayong understanding na may Diyos, ay lagi sumasagi po ito sa ating kaisipan. Kayo po ba? Kilala niyo po ba ang Diyos? Ano po ba ang kanyang mga pangako? Kung kilala mo po ang Diyos, dapat alam mo ang kanyang mga pangako. Sapagkat mayroon po siyang ipinangako. Kaya nga po, ang sabi po sa Hebreo 8 verse 10 to 12, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihing, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nila lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So mapapansin po natin na sinasabi po ng Panginoon na iuukit sa ating puso na siya ay Diyos. At makikilala natin ng lubos kahit walang magpakilala. Subalit ito po ay pangako o naka-prophecy na makikilala lamang po natin ang Diyos ng lubusan kung nalalaman natin ang kanyang mga panukala. Amen po. Sabagat kung titingnan po natin sa Old Testament po ay nagsimula po na ilahad po ang kanyang mga panukala sa unang pinili niya, no po? At kung titingnan po natin sa kanyang mga pinili, magamat po mayroon po siyang mga pangako, ay lagi na lang po nagkakasala ang kanyang pinili. Kaya kung papansinin po natin, once na nagkasala po ang tao, ay mayroon pong ipinapalit sapagkat lumalayo ang Diyos sa kasalanan, no? Sa nagkasala. Subalit dahil sa kanya pag-ibig, mayroon po siyang ipinapalit. So ibig sabihin ay nagsimula ang kanyang mga pangako hanggang po sa ating kasalukuyan. Kaya nga po kung titingnan po natin itong Hebreo 8 verse 10 to 12 ay nangako siya na darating ang panahon, no? Ang sabi niya po, ulitin po natin yung talata. Sabi niya po, ganito ang gagawin kong tipan sa bayang Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan, no? Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala lahat, no? Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Ayan po. So kung titingnan po natin, sabi niya, ay makikilala niya ang kanyang mga utos. Makikilala natin ang kanyang mga utos. Subalit ito po ay pangako. Ano po? Sapagkat mayroon po siyang mga panukala magmula pa po sa Lumang Tipan hanggang po sa New Testament, sa ating kasalukuyan. So kaya nga po itong Hebreo 8:10 ay nakapangako sa ating panahon. Kung paano nakapangako sa Lumang Tipan at sa ating panahon po sa New Testament ay nakapangako rin. Na po. Subalit kung titingnan po natin ang mga pangakong ito ay may kalakip na pananampalataya o pagtitiwala. Ano po? So ibig sabihin magiging ganap ito kung naunawaan natin ang kanyang mga panukala. Ano po? Ang kanyang mga ninanais. Ayan.